Una sa lahat, News 5 exclusive. Dalawang lalaking naglalaro ng online game sa Bacoor, Cavite, hinolda. Pinadapa sila sa loob ng isang tindahan. Pumalag pa ang isa pero wala siyang binatbat sa mga armadong salarin. Ang buong detalye ng pagnanakaw na yan, nasa pool sa video, abangan mamaya. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Habang tumataas ang presyo ng petrolyo, lalong lumulubog ang mga driver. Dagdag problema pa ang higit 4 na lang sinarang gasolinahan. Sa kabila niyan, git ng Malacanang walang krisis sa langis. Lalaking nagpanggap na tauhan ng PNP Highway Patrol Group ang lakas ng loob pa nita kahit siya mismo lumalabag. HPD daw, naninita. Wala namang helmet. Titikitan daw ako. Wala raw ako helmet. Siya nga walang helmet. Tayo nyo ipalakaw. Goodbye jacket na dahil tag-init na. Mas iinit pa ang panahon kumpara noong nakarang taon, asahan raw. Sa Frontline News Abroad, mga residente kinulantang ng mga paputok. Ilang minuto na lamang, Pinay tennis ace Alex Ayala sasabak na sa next round ng Miami Open. Maputol kaya niyang tila sumpa laban sa player ng Czech Republic. At sa showbiz, P-Pop Kings na SB19 maglalabas ng bagong album na may 24 track. May mga makakakulab pa silang international artists. Mahigit 4 na lang gasolinahan ang ibisigahan matapos magsara sa kasagsagan ng taas presyo ng langis. Baka raw kasi iniipit nilang supply sa kabebenta kapag nagmahal pang lalo. Sa kabila niyan, giniit ng palasyo na walang krisis sa langis bagamat bumuo na sila ng Crisis Management Committee. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sa gitna ng patuloy na tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo, mahigit 4 na raang gasolinahan sa buong bansa ang pansamantalang nagsara. Ayon sa PNP, halos lahat ng mga nagsarang gasolinahan ay yung mga nasa probinsya. Ibinigay na ang listahan sa Department of Energy o DOE para imbestigahan kung ano ang nag-udyok sa mga gasolinahan na hindi muna magbenta. Sinasabi na up to April 15, yung possible stocks ng lahat ng gasoline stations na pwede pa sila magbenta. Kaya binigay natin to para sila po ang mag-determine kung ang naturang pagsasara ng 403 may kaugnayan sa possible hoarding. Hindi malayong madagdagan pa ang bilang na yan, lalo't inaasahan ang mega oil price hike simula bukas. Aabot sa 17 pesos ang itataas ng kada litro ng diesel at 8 pesos naman sa gasolina. Posibleng umabot na sa 121 pesos ang kada litro ng diesel sa Metro Manila habang nasa 94 pesos sa gasolina. Ang mga tsuper, kanya-kanyang diskarte sa pagtitipid. Freewheeling na lang po yung takbo, wag naapakan ng selenyador para medyo tumipid sa diesel. Ang DOE naman, pinapayagan muna ang pansamantalang pagbebenta ng mga oil company ng Euro 2 fuel. Mas marumi kumpara sa kasalukuyang ginagamit na Euro 4, pero makakatulong naman sa pagsisiguro ng supply ng langis sa bansa. Ang makakagamit lamang nito, mga sasakyan na ginawa bago mag-2015 katulad ng mga jeep. Para rin lang ito sa mga power plant at generator at mga sasakyang pandagat. Hindi sang-ayon ang Automotive Association of the Philippines rito, lalong-lalo na sa mga bagong modelo kung kakargahan ng ganitong klase ng petrolyo. Ang kalaban ng injector sulfur. Alam mo yung sulfur, nag-iipon yan. Hindi yan ordinaryong libag lang. Okay? It is corrosive. So nasisira, hindi lang nagbabara, nasisira pa yung injector mo. Sa kabila ng kaliwat ka ng problema sa petrolyo, wala raw tayong krisis. Ayon sa Malacanang. Maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na mayroon tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. Walang krisis kahit mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi nito noon lang Huwebes. We had to accelerate all of this because of the oil crisis that is happening. Itong problema is because of the war in the Middle East.
Paglilinaw naman ngayon ni Castro, Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. hindi naman daw sa minamaliit ng gobyerno ang isyu sa petrolyo. Katunayan, kahit na hindi pa nila ito itinuturing na krisis, bumuo na ng Crisis Management Committee. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Plano rin ng PNP na magkasa ng simulation exercises para mapigilan ang looting o nakawan. Kamakailan lang, ilang insidente ng nakawan sa gasolinahan ang naitala. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Pila na naman sa mga gasolinahan ng mga motorista bago tumasa naman ang presyo ng petrolyo. Sa kabila po niyan, merong mobile app na ginawa para makita ang presyo ng mga petrolyo sa bawat gas station. At live mula sa Mindanao Avenue sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, anong update nyo dyan? Bok, nandito ako ngayon sa isang gasoline station sa kabaan ng Mindanao Avenue sa Quezon City kung saan makikita mo sa likuran ko na kasalukuyan itong nakasara matapos ngang maubusan ng stock. Malayo ang senaryong yan kung ikukumpara sa ibang gasoline station kung saan mahaba ang pila ng mga motoristang nagkukumahog na magpagas bago pa ang taas presyo bukas. Tuwing Lunes ng gabi, pare-parehas ang senaryo sa mga gasolinahan. Mahaba ang pila ng mga naghahabol na magpakarga ng gas bago ang panibago na namang taas presyo sa produktong petrolyo. Bukas kasi, aabot sa 17 pesos ang itataas ng kada litro ng diesel at 8 pesos naman ang dagdag sa gasolina. Ang rider naman na si Orange Doria, hindi na maikaila ang takot kung hanggang kailan ang pagtaas sa presyo ng petrolyo. Wala tayong magawa parang ipagdasal na lang natin na matapos na ang gera sa Iran at ng USA at Israel para matapos na to at mabawasan ng nahihirapang mga kababayan natin. Para matulungan ang mga motorista na makatipid, isang web developer ang gumawa ng website kung saan makikita at maikukumpara ang presyo sa mga gas station sa Metro Manila at karatig probinsya na Cavite, Bulacan, Laguna at Rizal. Ang presyo, batay daw sa announcement ng Department of Energy at inputs mula sa mga motoristang nagpakarga mismo sa gas station. Kailangan lang po nila pumunta sa metrofueltracker.com and pagka-open pa lang po, if they have their location enabled, makikita na po nila yung gas stations around them. May mechanism daw ang site para masiguradong hindi mali o gawa-gawa lang ang presyo sa mga gasolinahan. We have a thumbs up, thumbs down system. So if nakita po ng iba na ay parang mali yung nakalagay, pwede po sila mag-thumbs down para po maalis po yung wrong price. Tapos we also have geofencing din po. So it makes sure na yung mga mag-update po is really within the station physically. Bok, balik tayo dito sa gasoline station sa Mindanao Avenue. Ayon dun sa staff na nakausap natin, matapos nga nilang magpataw ng bawas na 5 piso dun sa kanilang presuhan, ay dinumog nga sila ng mga motorista kaya naubos yung kanilang stock. Yung supply ay inaasahan nga ngayong hapon sana darating, pero ayon sa kanila, posibleng naantala yung tanker doon sa isang depot sa Subic kung saan marami nga rin yung kumukuha ng supply. Kung sakali raw na dumating itong supply ngayong madaling araw, may ilang motorista pa silang mapapakargahan bago pa yung inaasahan na taas presyo bukas naman ng 6:00 ng umaga. Balik sa iyo, Bok. Maraming salamat, Dave Abuel. Good news sa mga commuter, ang 50% discount sa MRT3 at LRT2. Kahit siksikan sa tren, sinuong ng mga pasahero para lang makatipid. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Maaga pa lang, blockbuster na ang pila sa MRT3. Bukod sa rush hour, kapansin-pansing mas dumami ang pasahero ngayong 50% ang discount sa lahat ng sasakay. Di bali nang makipagsiksikan, basta makatipid. Papunta pa lang po dito 8 pesos po. Malaki pong discount. Bali pang dagdag pambili ng pagkain sa budget sa pagtrabaho. Ang daming tao ngayon, like more than usual. Actually, sobrang reliant na namin sa train ngayon. Ever since talaga. Malaking tipid yan para sa mga pasahero ng MRT at LRT2 lalo't ang dating 35 pesos na pasahe, 18 pesos na lang ngayon.
Pinakamura naman ay 6 pesos. Kaya't hiling nila, sana raw tumagal ang discount. Sana tuloy-tuloy na kasi syempre lalo ngayon mahal ang gasolina. So need talaga yung ganyan discount. In behalf of the regular commuters, it is a big help. Lalo na yung mga, syempre hindi na kaya yung inflation natin, yung pagtaas ng gas. Kaya very big help po yan. Ayon sa pamunuan ng MRT, nasa 10,000 mas marami ang pasahero kaninang umaga kumpara sa mga nakaraang araw. And as of 9 a.m., meron na tayong around 125,000 plus na pasahero na may kataasan ng konti kumpara dun sa mga 115 to 120,000 na serbisyohan natin during same period. Dahil dumami ang mga sumasakay, bumagal ang dating ng mga tren. Umaabot daw ng halos 14 minutes sa paghihintay. Sagad na kami ng tren. 10 na lang talaga yung naiwan na operational at lahat yun gumagana naman. And importante dyan, ma-field namin ito, especially during peak hour, yung between 7 to 9 in the morning and then 5 to 7 in the afternoon. At make sure na walang aberya. Dagdag pa ng LRT at MRT administration, nasa 35 million pesos ang mawawala sa pamahalaan kada buwan dahil sa pinatutupad na discount. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nasasagasaan na ang kita ng mga driver sa mahal ng petrolyo. Ang ilan nga sumasideline na sa pangangalakal ng mga basura. Nasa Frontline na balitang yan si Daniel Pawit. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Aanhin pa namin ang jeepney. Aanhin pa namin ang UP Express, ang truck, ang motorcycle taxi, ang TNBS, ang mga truckers. Kung wala ng petrolyo na ikakarga at hindi na namin kaya. Mapagrupo ng mga jeepney driver, bus at Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers kasama na sa nilulutong round 2 ng nationwide transport strike ngayong Huwebes at Biyernes. Kasunod pa rin ito ng walang prenong taas presyo ng produktong petrolyo. Kaninang umaga nga lang, ilang miyembro na ng grupong Manibela ang hindi na pumasada at nagwelga na sa Maynila. Isa sa mga sumama ang tsuper na si Mang Ronnie. Kwento niya sa maghapong pasada, 50 pesos na lang ang kanyang naiuuwi. Darating kami sa pamilya namin. Kaya anong ulam? Magmunggo na lang kayo. Saka 1 kilong bigas. Dahil sa kulang ang kita, sumasideline na rin siya sa pangangalakal ng basura. Yung mga plastic doon, yung mga karton, iniipon namin yun. Ilang linggo na, yung mga kasama ko, ito mga kasama ko. Minsan, kikita kami 50 pesos, 60 pesos, dagdag din. Dinadala namin sa junk shop. Di ba? Para kami mabuhay. Ang TNVS driver namang si Rogie de los Santos wala na raw naiipong panghulog sa monthly payment ng kanyang unit na ginagamit sa pamamasada. Kung ihilay ng bangko na, wala tayong magagawa kasi wala na tayong pambayad ng pang-monthly natin kasi wala tayong kinikita. Katanong ng beses ko, sabi ko, 20 na lang na uwi. Saan nabibili yung 20 mo? Sabi. Kaya ang 5,000 pisong ayuda, kulang na kulang. Natanong nga riyan si Palace Press Officer Claire Castro. Ayon po kay Secretary Gatchalian, sa utos na nga rin po ni Pangulong Marcos Jr. na magkakaroon pa po ng karagdagang ayuda. DSWD will continue to release cash assistance to affected public utility drivers and this will be done in tranches. Pero bukod sa kapos na nga ang naturang cash assistance, ayon sa Manibela, pahirapan pa ang proseso at pag-release nito. May ilang LGU kasi na humihingi pa ng voter's ID. Imbis na pag-aanin ninyo ang buhay ng ordinaryong tsuper, pinapahirapan ninyo. Gamunggo na lamang ang kinikita namin. Kung dati every Friday ang pagkain ng munggo, ngayon everyday na. Dahil sa sobrang pagtitipid, para lamang may maiuwi ang aming pamilya. Alinsunod sa mandato ng DSWD, lisensya lang at photocopy nito ang kailangan para sa mga kukuha ng ayuda. Ngayong linggo gugulong ulit ang ayuda distribution, pero tuloy pa rin ang tigil pasada. Sa tansya ng mga lalahok na transport groups, aabot sa 250,000 ang titigil sa pasada. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Viral ang isang lalaking nanita ng isang rider sa Giginto, Bulacan kahit hindi naman siya otorisado. HPD daw naninita. Wala namang helmet.
titikitan daw ako. Wala raw ako helmet. Eh siya nga walang helmet. Tayo nyo ipalakaw oh. Ha? Eh, mas arrogante ka eh. Alam ko yung karapatan ko, boss. Kung manguhuli ka, manguhuli ka. Hulihin mo, walang helmet, ikaw nga rin. Bupal ka na, HPD daw. May kita sa video na nakasuot pa ang lalaki ng isang jacket na may nakalagay na Philippine National Police o HPG o Highway Patrol Group. Agad na inimbestigahan ng insidente. Ayon sa HPG, sinampahan na nila ng kaukulang kaso ang lalaki sa video. Isa raw sa kanyang nilabag ay ang pagmaneho ng walang helmet. Nilinaw rin ng HPG na tanging mga otorisadong personal lang ang may kakayahang magbigay ng ticket. Hinolda pang dalawang lalaki naglalaro ng mobile games ng 10 oras ng gabi sa Bacoor, Cavite. Hindi na sila nakapalag sa mga armadong salarin. Nasa frontline na balitang yan, si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita na nakatambay ang magkaibigan na sina Jet at Nathan sa harap ng tindahan sa Bacoor, Cavite. Maya-maya, nilapitan sila ng dalawang riding in tandem. Bumaba ang 4 na magkakaangkas na lalaki. Tinutukan nila ng baril ang magkaibigan. Saka sapilitang dinala sa loob ng tindahan. Pagdating sa loob, pwersahang pinadapa si Jet. Habang si Nathan, sinubukan pang magpumiglas pero itinulak ito at tinampas sa likuran para dumapa. Hinalugog ng 3 kawatan ng tindahan. Habang ang isa, dinapakan sa likuran si Nathan para di makapalag. Tinangay nila ang pera ng tindahan, pati ang mga bag na may-ari ng tindahan na si Nathan. Nang sumibat ang 4, sinubukan silang habulin ni Nathan. Tila alam ng mga kawatan ang routine ng dalawa. Pagka ganong oras na, pag magsasara na siya, naglalaro muna kami dyan sa labas ng kahit mga dalawang game na mobile game. Then, yun ang pinaka-usual lang. Tapos mga siguro after mga 12 or 12 something, yun, uuwi na ho ako sa amin. Tsaka pagpapahinga na rin, no. Ganun, usual na routine ho kasi namin halos araw-araw. Kahit mga langaning oras pupunta sila dito, tatambay ho minsan. Tapos, kaya hindi ko siya ine-expect na hindi namin kilala. Nagulat na lang kami sir, nung pababa pa lang ho ng motorsiklo, bumunot na ho ng baril. Kapansin-pansin ding tila alam ng grupo kung saan hahanapin ang pera sa tindahan. Pero tingin ng mga biktima, maaaring si alias Nathan talaga ang target ng mga kawatan. Nagkataon daw kasi ng araw na yon, nakapagbenta ito ng ₱1,000,000 halaga ng sasakyan. Laman ng tinangay na bag ang ₱1,000,000 cash. Mula sa pinagbenta ng sasakyan sa buy and sell ni Nathan, tinangay rin ang 2 cellphone ni Nathan na may e-wallet load na tig ₱250,000 ang laman. Sa kabuuan, aabot sa ₱1.5 million ang natangay ng mga holdupper. Tinutugis na ng Bacoor City Police ang mga suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Pinaiimbestigahan sa Senado ang online game na Roblox dahil sa banta nito sa mga kabataan. Sa resolusyong inihain ni Senador Risa Hontiveros, pinapasuri niya sa Senado ang Roblox sa posibleng paglabag umano sa online sexual abuse, grooming at iba pang digital threats. Layo ni Hontiveros na magkaroon ng mandatory age sa paggamit ng online games. Sa ibang bansa raw, mas istrikto na ang verification sa edad para makapaglaro sa online platforms. Hanggang 3rd grading period na lamang sa susunod na school year sa mga elementary at mga high school. Pero bawat grading ay magiging mas mahaba na para mas tutok sa pag-aaral. Natong Frontline Report. Mula sa kasalukuyang 4 na grading period, magiging 3 na lang yan sa elementary at high school sa mga pampublikong paaralan. Approved na yan ni Pangulong Bongbong Marcos at sisimulan sa school year 2026 hanggang 2027. Sa ilalim niyan, June hanggang September ang first grading period, September hanggang December ang second grading period, at January hanggang March ang third grading period. May 54 na instructional days at 10 assessment period ang unang grading. 55 instructional days naman sa second grading habang 61 sa third grading. Magkakaroon din ng break sa pagitan ng bawat term. Layo ng bagong direktibang tuloy-tuloy na pag-aaral ng mga estudyante sa kabila ng class suspensions dahil sa mga kalamidad gaya ng bagyo at iba pang national event. Sang-ayon dyan ang DepEd dahil sagot ito sa problema ng nababawasang school days sa lumang sistema ng school calendar. Batid naman daw ng grupong Teachers Dignity Coalition ang alok na solusyon. Pero kailangan pa rin daw ang malinaw na plano, sapat na suporta
at makabuluhang partisipasyon. Giit naman ng grupong Alliance of Concerned Teachers, hindi nito nasolusyonan ang totoong problema sa edukasyon. Kahit anong ayos sa school calendar, kung kulang po ang silid-aralan, guro, pasilidad, gusto mga estudyante, ay mananatili pong atrasado ang kalidad ng edukasyon. Samantala, pinag-utos din ng DepEd sa mga public school na gawing simple at abot-kaya sa budget ang mga graduation ceremony. Pagtitipid daw ito sa gitna ng taas presyo sa petrolyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Chivaria, News 5. Mga kapatid, goodbye jacket na dahil tag-init na po. Hindi na kasi nararamdaman ang malamig na amihan sa bansa ayon sa Pag-asa. Posible rin daw maranasan ng mas mainit na panahon kumpara noong nakaraang taon. Sa ngayon, ang maalinsangang easterly winds ang nakakaapekto sa atin. Yan ang dahilan kaya mainit ang panahon. Sa forecast ng Metro Weather, maaraw bukas sa halos buong Luzon, kabilang ang Metro Manila. Pero may aasahang ulan sa Kabikulan lalo sa hapon dulot ng thunderstorms. Gayon din sa Eastern Visayas, halos maaraw din ang panahon bukas sa lalabing panig ng Visayas at Mindanao. Pinalagan ng palasyo ang pahayag ni Congressman Toby Tiangco na mapapanagot ni Vice President Sara Duterte ang mga sangkot sa flood control scandal sakaling siya ay maging Pangulo. Git ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, layon lamang daw ng pahayag ni Tiangco na maimpluwensyahan ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Unang sinabi ni Tiangco na posibleng may ilang kongresista na gusto lamang ma-impeach si VP Sara dahil natatakot daw silang mapanagot sa flood control issue oras na maging Pangulo ang bise. Pero nilinaw ni Tiangco na hindi naman siya kumakampi kay VP Sara. Sinusulong pa nga raw niya na mapabilis ang impeachment process. Ang buwelta ni Castro, dapat daw ngayon pa lamang ay nagtatrabaho na si VP Sara na mapanagot ang mga korap kahit hindi pa siya ang Pangulo. Doon sa sinasabi niya kumakampi ako kay VP Sara, hindi ako kumakampi. Total, sabi naman 'di ba ng Committee on Justice, sapat na yung ebidensya. Marami silang ebidensya. So kung marami na silang ebidensya na hawak at sapat na yung ebidensya nila para ma-impeach, bakit pa pagtatagalin, di ba? Hindi ba dapat kahit hindi pa presidente, ang vice-presidente dapat nagtatrabaho na siya para mapanagot ang mga di umanong korap, lalong-lalo na doon sa mga ghost projects nung panahon ng kanyang ama. Madali naman niya malalaman kung sinong involved dito, tanungin lamang niya ang dating secretary ng DPWH na ngayon ay si Secretary or rather Senator Mark Villar. Susubukan ng Pinay tennis ace na si Alex Yala na putulin ang checkers sa kanyang laban mamaya kay Karolina Mukova. Kasalukuyang world number 14 si Mukova habang nasa 29 naman si Yala. Sakaling manalo si Alex, mababali na niya ang 11 sunod-sunod na pagkatalo mula sa mga player ng Czech Republic. Magtutuo sila sa Miami Open Round of 16. Bago yan, pinataob ni Yala ang pambato ng Poland na si Magda Linet. Nanguna si Alex sa opening set habang sinubukang makabawi ni Magda sa second set, pero nanaig pa rin ang Pinay. Showbiz tonight na tayo. Panibagong era at panibagong pasabog. Ganyan ang atake ng SB19 sa upcoming album nilang Wakas at Simula na pang-international. Patikim pa lang yan sa media launch ng kanilang 24 track. At eto nga ang bongga. Nakipag-collab ang SB19 sa dalawang international artist. Para sa kantang Toy Friend, kakolab nila ang Japanese pop boy group na BE:FIRST. Habang ang emoji naman ay collab song nila with Taiwanese singer and queen of Chinese pop na si Jolin. This Friday na yan ilalabas. At speaking of SB19, full support din sila sa iba pang Filipino talent sa international stage gaya ng BINI na magpe-perform soon sa Coachella Music Festival. We want to close the era na with a new album na magdidikta kung ano yung direction ni SB19 pagdating sa releases namin, sa target namin, and sa mga bagay-bagay. So, we released this Wakas at Simula. Yan nga, sabi nga nila, di ba? Every ending has a new beginning. So, here's a new beginning for SB19.
It's a good opportunity to syempre showcase Filipino talent sa malaking stages. Diba? We have Beanie as well na talaga namang pupunta rin sa Coachella and alam namin na i-represent din nilang Philippines very well doon at syempre papakita nila kung ano yung kaya natin. But ultimately siguro ito na yun eh. Ito na yung start. Ito na! Ito yung nagwala. Pero ito na yung start talaga ng change na sinasabi nga natin na parang we're getting there. We're getting the breakthrough. Negosyanteng nagte-test drive ng sasakyan patay sa pananamba. At nandito na si Chito Miranda, ang kanyang biglang basking na may malalim daw na hugot. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sugatan ng isang magsasaka sa Iloilo matapos tagayin ang kanyang misis na pinaghihinalaan niyang nangangaliwa. Patay naman ang isang negosyanteng nagte-test drive ng sasakyan matapos tambangan. Yan ang iba pa sa Frontline Report ni Gary De Leon. Bulagta sa gilid ng kalsada ang isang babae matapos pagbabarilin sa Dueñas, Iloilo. Nasawi ang biktimang si alias Rose, isang negosyante. Sugatan naman ang dalawa niyang kasamahan. Base sa investigasyon, nagte-test drive ng pickup truck ang biktima nang biglang mag-overheat ang sasakyan. Tumigil sa gilid ng kalsada ang biktima nang lapitan siya ng gunman na nasa loob ng sasakyan. Saka pinagbabaril. Agad tumakas ang salarin papuntang Iloilo City. Tinutugis ng namaril at inaalam ang motibo nito sa krimen. Sa Iloilo pa rin, binigyan ng paunang lunas ang isang lolo na magsasaka sa bayan ng Miagaw. Sugatan siya matapos pagtatagay ng kanyang asawa. Ayon sa pulisya, kinompronta ng biktimang si alias Boy ang asawa niyang si alias Ann. Nakauuwi lang mula sa trabaho. Kinompronta ni Boy ang kanyang misis dahil may karelasyon mo nito na ibang lalaki. Sa gitna ng away, kumuha ng kahoy na pamalo si Boy at pinaghahampas ang kanyang misis. Kumuha naman ng itak si Ann sa tinaga si Boy sa kaliwang kamay at paa. Dinala naman sa ospital ang biktima at patuloy pang nagpapagaling. Hindi pa tiyak sa ngayon kung magsasampa ng reklamo ang biktima. Umalingaw ang sunod-sunod na putok ng baril habang nasusunog ang isang bahay sa San Fernando, Cebu. Matapos maapula ang apoy, nadiskubre ang duguan at sunog na katawan ng isang lalaki na nadaganan ng debris. Suspect siya sa pagpatay at pagbaril sa vendor ng gulaman. Aarestin sana ng mga pulis ang lalaki sa kanyang bahay, pero imbis na sumuko, nauwi ito sa engkwentro. Mismong ang suspect ang sumunog sa kanyang bahay. Sinasabing pinaghihinala ang suspect ang biktima na isang asset ng mga pulis, kaya niya ito binaril. Dati na raw nakulong ang suspect dahil sa illegal drugs at illegal possession of firearms. Kilala rin umano siyang hitman sa lugar. Tumangging humarap sa kamera ang pamilya ng suspect, pero anila, overkill ang ginawa sa kanilang kaanak. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Isang Pinoy sa Israel ang sugatan sa gitna ng mga missile attack. Patuloy rin ang bombahan sa iba pang lugar sa Middle East. Nasa Frontline ang balitang yan si Mon Gualvez. Dumagundong ang airstrike ng Israeli forces sa Qasimiya Bridge sa southern Lebanon. Sa lakas ng impact, binalot ng maitim na usok ang lugar. Ang matindi, ang naturang tulay ang nagdurugtong sa southern Lebanon sa ibang lugar sa bansa. Para sa Lebanese government, prelude to ground invasion o pasimula na ng pagsalakay ang Israel. Nadamay ang Lebanon dahil doon nakabase ang militanteng Hezbollah na siyang kaalyado ng Iran. Ang masaklap, damay ang mga sibilyan sa walang patid na bakbakan doon. Sa Dimona, Israel, isang Pinoy ang sugatan sa gitna ng missile attack. Nagtamo siya ng leg injury at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Nagbigay na ng emergency assistance ang ating embahada roon. Sunod-sunod na pagsabog pa rin ang naitatala sa Iran dahil sanib puwersa pa rin ng Amerika at Israel sa pag-atake. 4 na syudad ang muling pinasabog sa Iran. Kabilang na ang capital city nitong Tehran. Kaya ang Iran gumanti at nagpakawala rin ng missile sa Israel. Isa nga sa tinamaan ang malapit sa Israeli nuclear sites.
Nagbigay naman ng ultimatum si US President Donald Trump sa Iran itong weekend. Kung hindi raw bubuksan ng Iran ang isinarang Strait of Hormuz sa loob ng 48 hours, aatakihin at pupulbusin ng Amerika ang mga power plant doon. Sisimulan daw yan sa pinakamalaki. Buwelta ng Iran, kapag ginawa yan ng Amerika, malawakang airstrike ang igaganti nila sa power, energy at communication infrastructure ng Israel. Aatakihin din daw nila ang regional companies ng Amerika sa Gulf countries. At tuluyang isasara ang Strait of Hormuz na siyang daanan ng mga barkong nagde-deliver ng langis. Nagpahayag naman ng 22 bansa, karamihan mula sa North Atlantic Treaty Organization o NATO, kabilang ang Japan, South Korea, Australia, New Zealand, UAE at Bahrain na handa silang tumulong para masecure ang pagdaan sa Strait of Hormuz. Handa naman daw ang Iran na makipagtulungan para sa International Maritime Organization. Una na rin sinabi ng Iran na bukas ang strait sa lahat maliban sa mga lumabag sa Iranian territory. Pero habang lumalawak pa ang gera, ramdam na ang krisis sa langis sa iba't ibang bansa. Matapos bantaan ni Trump ang Iran, naispatan siya sa isang private Florida golf club. Ilang beses nang binatikos ang US President dahil sa kanyang pag-golf sa gitna ng mga malalaking issue. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Muling sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan ng isang dolyar sa 60 pesos and 30 centavos kanina. Nahigitan pa nito ang 60 pesos and 10 centavos kada dolyar na palitan noong nakarang Huwebes lamang. Unang nagbabala ang mga ekonomista na lalapang sisipa ang presyo ng petrolyo kung hihina pa ang piso. Mariro magbenta ng US dollars ang BSP mula sa kanilang reserves pero para mapabagal ang pagsadsad ng halaga ng piso. Umaapaw na good vibes ang hatid ng biglaang busking ni na parokya ni Edgar frontman Chito Miranda at bandmate niyang si Gab sa UP Diliman. Kwento ni Neri, napansin ng kanyang mister na si Chito ang isang tatay na nagbabusking. Base sa placard ng busker, nag-iipon siya ng pondo para sa school funds ng kanyang anak na nasa med school. Game naman na sumamak sina Chito at ang import niyang si Gab. Nagsalita na ang singer na si Chappell Roan sa akusasyong pinaiyak umano ng kanyang security ang isang 11-year-old fan. Sa IG story ng Brazilian footballer na si Jorginho Frelio, dumaan lang daw ang kanyang stepdaughter sa table ni Chappell habang nagbe-breakfast sila sa isang hotel sa Sao Paulo, Brazil. Ngumiti lang daw ito sa singer at bumalik din daw agad sa kanilang table with her mom. Pinuntahan daw sila ng maraming security personnel. Agresibo raw silang pinagsabihan na hindi raw dapat sila nang haharas ng iba. Nanginig at naiyak daw dyan ang bata na fan pa naman daw ni Chappell. Papanoorin pa nga raw niya ang singer sa Lollapalooza Music Festival. Depensa naman ni Chappell, hindi niya personal na security ang tinutukoy ni Jorginho. Wala rin daw siyang inutos sa kanila na lapitan ang batang fan. Pero nagsorry pa rin siya dahil naman sa insidente, banned na si Chappell sa Music Festival ng Rio de Janeiro na Todo Mundo no Rio. I do not hate people who are fans of my music. I do not hate children. Like, that is crazy. I'm sorry to the mother and child that someone was assuming something, that you would do something, and that if you felt uncomfortable, that makes me really sad. You did not. Susunod, kalsada sa Malaysia na puno ng fireworks dahil sa sumabog na tindahan ng mga paputok. 2 piloto patay sa pagsalpok ng eroplano sa isang fire truck sa airport. At may forever nga ba sa tambalang Astres? May sagot dyan ang kanilang management. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Sapul sa dashcam ang pagguho ng lupa sa bundok sa Turkiye. Natabo na mismong sasakyan na may kuha ng dashcam. Sugatan ng lalaking driver, dinala ang biktima sa ospital at nasa maayos ng kalagayan. Nagliparan sa kalsada ang mga fireworks matapos masunog ang isang tindahan ng papatok sa Malaysia. Sa video, makikitang sinara ng mga customer ang isang kainan dahil sa mga paputok. Agad namang rumisponde ang mga bumbero at napula ang apoy makalipas ang 20 minuto. Nadamay sa sunog ang isang motorsiklo. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi. Iniimbestigahan pa ang sunog. Patay ang 2 piloto matapos bumangga ang kanilang eroplano sa fire truck habang nasa runway ng airport sa New York sa Amerika. Base sa investigasyon, palapag sa runway ang eroplano na galing Canada na mangyari ang banggaan. Lumiresponde ang fire truck sa isang eroplanong may emergency dahil sa umunoy masangsang na amoy. 41 naman ang sugatan sa nasabing disgrasya. Pansamantalang sinara ang airport habang nagpapatuloy ang investigasyon. Abangan, kilalanin ng artist na gumagawa ng mga obra gamit ang anino. At tambalan ni na Andres Umulak at Ashlyn Olviga hindi raw mabubuwag. Tuloy-tuloy ang balitan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Attention, Ash Dress shippers! Hindi raw mabubuwag ang tambalan ni na Ashlyn Olviga at Andres Umulak. Galing yan mismo kay Viva Communications Chairman Vic Del Rosario. Hanggat nandyan daw ang fans, nariyan pa rin daw ang Ash Dress. Sinabi niya yan sa gitna ng pagkabahala ng fans na tila it's the end na para sa Ash Dress. Hindi kasi sila magkasama recently sa mga project. Nabuo ang Ash Dress sa hit series nilang Ang Mutya ng Section E. Kamakailan lang nang bumida si Andres sa Bagets the Musical. Mapapanood naman soon si Ashlyn sa mga pelikulang Who's the Boss, My Melody, Balik Eskwela at Bahay-Bahayan. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Monday mga kapatid! At para sa ating pabaong Pampa-Good Night, may astig ng artist kaming nakilala online. Ang mga obra niya, gawa sa anino. My name is Elvis Presley, I'm the king of rock and roll. My name is Elvis Presley, I'm the king of rock and roll. My name is Elvis Presley, I'm the king. Bilis niya, tila nabuhay si Elvis Presley. Kuwang-kuwang grooves kahit anino. Ang lalaki nasa video ay ang Pinoy handshowgrapher na kung tawagan ay Shadoways. Malikhain ang utak, malikhain din ang kamay ng artist. Kahit ano yatang bagay o anong klaseng tao kaya niyang isabuhay gamit ang anino. Kaya, saludo sa'yo, kuya. Alala ko nung 90s. Ito ba yan? Ano cartoons eh? Hindi, siya yan. I mean, ano? Alala mo, sir, 1990s, yung laging... Ano ka ba pinanganak, sorry yan? Nabutan mo na ba yung maraming brownout? I think so, yes. Oh, yun. Yun yung ginagawa, mga ani-anino. Lala. Ano laging brownout? Laging brownout. Hindi ba pwedeng flashlight na lang mismo yan? Tapos... Hindi, nakakandila eh. So, pwede. Tapos walang gadgets. Pwede, so, pwede. Ang nilalaro Oo. namin nung bata kami, ani-anino. Anong lagi mong ginaganyan, Miss Yung Mel? aso na ganun-ganun lang. Tsaka di ba rabbit? Tsaka yung Oo, yung mga ganyan. Yung mga Rabbit, ganyan. Paro-paro. Ay, yung para tama. Huwag mong husay naman, no? Dito lang naman. Paano ulit, sir? Mahal mo sa mga Paano ulit, edad sir? natin. Palbasa kayo, pag wala kayong makitang child yan, nangangamote na kayo. Yes. Actually, wifi nga. Wifi pa lang. Wala wifi ka. Nandita, ganyan. Kami natutuwa kami sa kandila. Dahil?
shadow play, kandila. Okay. Hindi, akala ko may iba ka pag ginawa. Akala ko, tinuturok mo sa iyo yung ano. Wala lang, gusto lang. Tulo, yung Oo, ano. tulo, oo. Uy, ginagawa ko yun ng bata. Pero nice to know na buhay na si Johnny nung hindi siya ganun kabata. Ay, hindi ganun kalayo. Ay, dad. Oo. Alam na niya yung may brownout. Alam ko naman, Miss Mary, grabe. Pero hindi naman yata. Mag-goodbye na nga tayo. Mas lagi lang baha sa amin. Usapang ito. Oo, kesa sa Andun na sa laging tulo-tulo ng kandila eh. Papuntang kulam na tayo sa totoo lang. Sino may week sa atin? Mamaya may karayom na ginagalan sa Maningaw. O yan po ang 45 minuto pag-imas malagang headlines. Balitaan diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kapatid sa Baltaan sa Public Service. Ako po si Mayan Los Baños Oroseo. Ako na po si Ed Lingao, walang iwanan sa Frontline Tonight.